bugal sa natong mga kasing-kasing yan na yan lagi pa alala sa ato sa Lord nga pahuway mo na ihatag ka simbutos ng kasing-kasing anato papuri sa Ginoo luwalat iyon ta dayamon ta siya kapatid bago ba sa masama ko na sa Matthew chapter 2 verse 11 about inis to mga pantas nga naghanap sa akan Jesus Christ sa nagpapanganak pala at nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila ang kanyang mga alay na ginto at kayamanan at mira. So, kung waray ka man kayamanan o bisanano nga may kukuhan, kapatid, yadani mo kasing-kasing na pwede tayo alay sa Ginoo. Mga tugbos po kita nga tanan. Kapatid, mag-pray din yan. Basta yung Ginoo, pahuway, basta ilang pagkaturo. Lord, adi po kami niyan. Ikaw po naman kati, nahari sa mga hari, ng Panginoon sa mga Panginoon. Lord, dakila ka. Lord, ikaw ang siyang amin. Ikaw ang siyang karapat-dapat na sambahin. Lord God, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Patawad, Lord, kung nabibigo ka namin. Pag-abot sa mga sitwasyon, naging susubo kami. Patawad, Lord, kung mas Ginoo na namuan at iba kaysa sa imo, Lord. Lord, patawaran kami sa namahang mga kasalanan. Marapatin mo po na makapasok kami sa imdang kong banal, Lord. Lord God, daramo pa na mo mga nahimong kasalanan. Pero salamat, Lord, kay Ada ka. Ada ka para patawaran kami sa inyo. Salamat, Lord. Eh, diri ka nagbabago. Ikaw ang Diyos Santo. Yan na sa kasta. Diri ka nagbabago ka, Diyos. Lord, salamat. Salamat sa kusog. Salamat sa katanan, Lord. Salamat. Ay, umabot kami na di siligtas. Salamat, Lord. Idarahoy nga salamat. Na Lord, minsan pa, dalangin namin. Nalukuban mo po ng iyong presensya ang apat na sulok ng lugar na ito. Pumatok ka po sa aming mga puso. At Lord, we allow you. Karuyin ka namin sa aming kinabuhi. Lord, dalangin namin na magkayong kami kasing-kasing na willing magpatugdo sa imong katanan na pagtutuwin. Lord God, diri po namin na yan ang gawas ng kaaway in Jesus' name. Ang spirit of destruction in Jesus' name. Hallelujah. Ang spirit ng kabigatan in Jesus' name. Rebuke me. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang pinakamataas na pupuring pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway na lang yung idulunod sa Lord na katagpuin ni Lord. Makatagpo ta siya. Maranasan ta kanyang presensya. Maranasan ta niya nahanap natin sa oras. Amen? Sino naghahanap ng Lord? Kaya daw. Willing na willing si Lord na makatagpo kay niya. Amen. Let's worship. Hallelujah. We give you all glory and honor, Lord.
sumasamba sa iisang Diyos. Hanap namin balitan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, daming dalangin, kami katagulin sa Diyos. Narito kami, Panginoon, dalangin namin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin ang kalitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, daming dalangin, kami katagulin. Paranas mo sa ito, Lord. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamaras mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming dalangin na ay bumaba ang kalangitan. Nagdila ang iyong. Narito kami, Panginoon, gawin natin itong panalangin. Narito kami, magpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin ang kaitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagulin. Paranas mo, Panginoon, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming dalangin na ay bumaba ang kalangitan. Nakila ang paranas mo sa amin, Panginoon. Kapangalan sa mga lagi sa oras nito. Magwaming Diyos sa mabuti. Hinahanap ka namin, Panginoon, ng aming mga Espiritu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagin na ay bumaba ang kalangitan. Nagdila, iparanas mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
Ipagmamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sa pagkakataon, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Nagdila ang ilang magalang Panginoon. Hallelujah. Nagdila ang iyong ngalan. Nagdila ang iyong ngalan. Lahat, Panginoon, ng papuri at pagluwalhati at pasasalamat na binabalik namin sa iyo, Ama. Hallelujah. Praise God. So, pwede na po kahit mga lingkod. Yan, nakakabilis talaga magpuri at dayawan na nato Diyos, di ba? Yan, bagaw pa po sa Psalms chapter 22 verse 22. Aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Sino po ang narag magpatotoo? Ayan. Tawagin po natin si Nanati Pinagpalang ng Diyos. Pasalamat sa nakasimba ako. Pasalamat sa nga nakasimba ako nakasimba. Dahil hindi man nakbutok nagsugulo. Kag nauog na pag-uwi na daw siya na sa nakbutok nagtigda man da. Nalakan si pati masakan ra. So pag-uwi may dan sa kanila. Kung tatanong mapag-abot ko. Bawang ko. Natanas, lumayas ka. Kailangan ko sumingba niyan. Kailangan ko ang Diyos. Lumayas ka. Yun na naman, yun yung masakit anak ko to. Inapusan kita, lumayas ka. Talaga nung masimbak niyan. Kasi yan, sinuwag ko na tayo, sumul daw. Yan, midyak, nuglat up. O iya, hindi mo ako. Salamat na pagbuhat, masaya na kumuha. Dito na bago ko. Pasalamat at isan ko, bago ko. Kanagadiyak magpasalamat, araw-araw man ko pasalamat. Pasalamat ka sa Ginoo sa kanyang pag-iingat. Kan inabuhay ko, patuloy at niingatan sa mag-ako pagkaturo. Kapag mata ko inaaga, kanina pag mata ko, naisip ko dahil nga, ay ganito na yan. Salamat. Nagpasalamat ako. Nagpasalamat ako sa kabutihan niya sa buhay ko na di man ako nababayaan sa lahat na oras na ako mga ginagawa. Patuloy niya ako nagabayaan. Salamat sa kalusugan, salamat sa kalakasan, at salamat sa mga pagsubok na umagisak na nalalampasan ko. Salamat sa mga pagpapala, makulit na, umaog
maayos salamat sa inyo. Yan, salamat sa pag-provide sa lahat ng mga pangangailangan ko. Isang kon, ako lagi yung manakida tao. Patuloy manakida pinagabayaan ko na ako mga pangangailangan. Lahat ng kanila ang salamat po sa kanya nila. Praise God. Kaya nakaka-bless talaga ang testimony sa atin ni natin. Sa naranasan niya ito nga sa kanyang gutok. Nga kanyang din-review ito. Naalala ko lahat nga daan ang preaching ni Pastor Edgar nga utusan lagi review niya ang kanyang kidney nga nagpadayon siya sa kanya pag-preach. So nga da nakita nat nga masugad ta nga maupay talagang Ginoo. Kaya binanggot sa mga times nga nakaagigit sa mga Korean di kanya kikimbubuligan nga i-review nato ang ato mga lawas kung halimbawa nakaranas sin so kaya dani nagpapadara kat siton. Ngan bagaw pa sa mga awit chapter 28 verse 7. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Sino pa po naroon magpatotoo? Amen. Praise God. Tawagin po natin si Sister Nancy. Pinagpala ng Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ato na tanan. Masya kami dupaos kay nga dirigod mao pala ako kadungan ni diak makasimba kay ako daw tingog di kang ginhirantan aksan sini nga mga nagdaagi nga daw ko di okay man nakaya ko man inga una karay ko magpasalamat sa Lord kay bisan na sinanay gulpian masuol ko doy still okay lang ang gihapon hindi naman sige babayan nagdudrungan kasi nagchat sa unang na adlaw nagdudrungan ang kanya kasi susud ba may bukol di kan lain pasikon kin atami sa UTI di na kanya almoranas so, ang bago ko sa kanya prayer la mag-uupay kasi to basta tapod na mag-uupay ka di kan ang sayo ko pa na kuan sayo ko sa'yo na ang nani kasi ni Peter ato sa ospital. Ito kasi siya na amo koan, ito na amo siya nga amo nanay. Never ito nagpadala sa ospital bisan di ko rin ang kanyang amutangan. So, napaisip ako, for the first time na naibatian ko na nagpa-hospital siya. So, marama ka, di rin nagunahan niya kaya kay Ansuela saksan patod ni Peter. Ang gininda ko noong puskon. Pero, wara agad sa amo kuan na personal na kontak kay wara man siya cellphone. Ang may cellphone ang kanya anak, di kan ang kanya maluwat anak, mayon anak. So, bilin siya sa hingin, ana mula nani, ana to sa ospital. Pero, maragada ka dito bababayan ni Lord kay ang sayo paliwat adto ang kanya tatay mo, nagbabantay. Di ka na. Inga. Kaya magpasalamat sa Lord nga may siya sa ako reveal sa kaya na simana. Ang kaya sa ako kaya sa ako reveal niya na simana kay naabot sa issues ito na kasal na ginpalipas ko muna mga 2 days. Wala ko dun sa kanya sugara. Pero sa pag-uli na mo, nag-imang raw siya nga, anak ko no mata ka na nun nahupong. Tingnan mo rason sa akin pag sumulbang malara gagin papasi kaso na ni pastora ang papil sa kasal. Kunya, di ka wala pa kang istorya, di ba? Palipas ko mga 2 days, tingnan din istorya ka. Pero at least kung siya ka istoryahon, grabe na ako prayer. Nag-araw talaga ako dahil sa Lord, kaya kung nanakimuon, tingnan. Sino na kulo, naka-out na siya, mga siguro mga bandala sa isking, kaya istorya ko siya. Kumbaga ko, dugan, ano na ito pagpapakasal, kay kailangan ta namang inaano, pinambaga ko sa kanya. Diri man ang iton kuan nga excuse nga imong gisusuot sa akin na bata pa kaya ako ready na di kan ikaw kung ready ka na nano ka na ang tawag niya sa ako. Kaya nung waging pagpiritan mo iton nga kasal nga
Dili pang 3D kay 21 ko pala. 26 pala ak. Tingnan ang bago niya sa ako. Ang bago ko, dugan kay kalain man sito niya imo kuan ka, lain man sito niya imo excuse nga suganda siton. Malaan ka hababaw man. Ang bala man niya sa ako. Di kan sayo pa di ba may utang pakit, kailangan tayo pambayaran. Kaya makasiriot man magpakasalkit, di kan may utang. Ang bago ko man, patutuson si Ate Regina nga nag-abot 100,000 sa kanya utang. Kaysa kanya balay. Kita 3,000 na, kanino na dili ka magpakasal sa ako. Ang bago man. Ang bago niya sa ako, kaya pwede mo magpakasal sa hingin. O kaya naman sa hingin, pa nga adi mangkit sa kayagan. Ari ang hindi sa lawang. Ang bago niya, dili mo kasi nagigit sa nako to. Ang bago niya sa ako. So, explain sa imo. Daw niya. Nanon yung mararamdaman pag ikasal kit, ikaw waray dito ni mo kag-anak. Ang bago ko, so ano yung gipupunto kay warian imo kag-anak? Paano man ito dili makakakadi, nga ang bago mo pa dili maara magbiyahe. Di ka nain pa si Ton kwarto na liwat, bago ko sa kanya nang problema ka na nga sa nato pagkasal diyan. Karoy mo, ikaw pa mamasay sa ning kag-anak. Bunya kay mao na nga ni, magpakasal kit sa hingin nala. Diyan bago ko sa kanya, anak ko man kag-anak, paano man? Kaya kasi maiintindihan mo na ito sila yung nanay. So, ang baga ko, ako ang babae. Dapat babakasilan mo kasi na ako lugar. Kaya ano nga, sugad si Ton. Ang bago ko sa kanya, kilala, hindi talaga ang imukuan. E wala man niya sa ako. Ay mo na pag kinaistorya ha, about si Ton nga kasal. Abo niya, kay anak ko yan ang iniisip, anak ko nanay. Kaya ito sa ospital, nadiri ko no ang kadumugang kapasan ng problema. So, napaisip ang ang bago ko sa kanya, kalain kay nano yun ang problema na anak ko laman ko dito nga about sa kasal. So kati masino ang baga ko sa kanya hala. Nagkaidiyak san gin sa ni pastora nga. Ang baga ko sa kanya, hala sige sugad sini. Kay diri mga ikasal ay mo nakapaglagti. Gisuway ko talaga dun sa kanya. Walang pag-alang-alang. Inlata ko talaga dun sa kanya. Ayaw mo nakapaglagti kay diri man mo nakikasal. Bisa may kit may anak, manag-uupad kit halaw kilaiton basta yak paglagti. Di kan sugad si Ton, doon ko naramdaman na di harayo siya sa ako, si Ton nga tulo ka adlaw, tulo ka gabi nga grabe na kaya sa pag-iwas. Ito ultimo pag nakaturog kami, pag matuki ko kaya siki, magikan siya, sugad si Ton. Ang bago ko sa kanya, kaya nung masugad ka si Ton, kaya ba niya, kaya di ba ang bago mo dirikit kasal mo, dirikit pwede magtupad. Ang bago ko sa kanya, kaya na naman pag ginanakan, kaya di man ngayon kit, nakaisain mo tayo ng magpis mo. So, nasambukan talaga si Ton na nabutang, kaya na mga sugad si Ton, anay tatabo, na di rin manak magsumat ka nanay, kay maaram lang, madarako lang issue, pag magsumata ka nanay, mag-iinaway la sila. Inong nagsusuwat sa ako ni Achi, ni Ate, minauli na lang ko noak. Kanya nga ni, ang bago niya sa ako, pag umuli ka sa kayagan, di rin mo nakikukulun. Ito na kanya sa akin sa sinugad. Pero maarma, kaya may manang prayer ka doon, ginuhulat ko ang kanya. At kanya respond ko na ako himuon sa kanya kung lalapin nagkakatiwala na tanang bisan. Kaya kasi ang kanya masakit susugad. Pag nagbulagkit, ayaw ko nang pagliwat ang apelido sa bata. Naabot na kami sa tundo, naabot ang na pagbulag na kanya tabi, kumahanga, nagluluting nga. Ang bago niya sa ako, kaalian na wala siyang request pag nagbulagkit nga ni. Ang apelido ni Sayo ay pag-iba ha. Nabisa naman asa, apelido darak sa bata. So, sinundon nga ko napaisip pa, ibig sabihin, may plano pa talaga siya gumikan. May plano pa talaga siya nga, dirigod akong kanya kaupod. Kuni kay, ang nilsan Lord, lagi ako ng may natabo, maramak, may plano siya. Sa kanya lang pinakatas na papulo. Amen. So, may kitang tangada nga isang gihapon kakulis ang kinabuhi. Adi gihapon si Atinansi para magpuri nga dayawon na nato Ginoo nga Atinansi bisan gano kakulis ang kinabuhi ada pero ni si Lord para buligan ka, para damayan ka, para nga diri ka niya pabayaan sa ito nga imo nga pinagdadaanan. Bayaan ka man sa nga tanan pero ang Ginoo diri. Yan basahon ta sa mga awit chapter 55 verse 22. Ilaga kay Yahweh iyong suliranin. Aalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid din niya bibiguin. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Sino pa po naroon magpatotoo? Amen. Praise God. Tawagin po natin si Sister Rizel na nagpala ng Panginoon.
pagbabago talaga. Simple lang talaga. Then, napapasalamat lang sa Lord una. Kay nagabi ako, pero siyempre, hindi ko man masugod sa personal. Pero deep inside, naniniwag mo na ako. Tapos ito, sa kaiha nga, sa kaiha nga, kuhan nga, panang nga, para puro ka, di, bali, nagparayo ako sa tantay. Kada ako sa challenge nga, yung ginhatag sa ginoo that time. Pero, still, na pagtagumpayan ko man ito, gumigan ako din, nagpa-dragon na yun ako. Sa pagpang-dragon ko, naka-encounter ako sa iyo nga, sa iyo nga pamilya. Tapos, as in, ang karapag-hidong ako, apil ko na lang ako. Apil ko na lang ako. Part ka na sa mga pamilya kasi ito nagbura ko kayo. Ito nagbura ko para daw sa mga adik pa. Pero ano talaga sa ako ito ng pamilya. Ito po yung nagkubiya ako. Ito. Wala sa ako kanila ko. Wala sa ako kanila. Mga pabor. Ito kayo ako. Ano ko hindi mo sa ako. Pagsusurvey ka ito kayo. Sulit mo naksan ako sa kanya ko ang value player. Kaya kanila ko ito nag-inuyag sa ito sa Dragon. Kumbaga, dito pa lang ang aking ko kung hindi nire-release. Ano ako, depression, stress. Dahil nakakaarap na dampan. So, ito, napakat ko ako. Sige, ako uyang. Tapos, to the point na, yung restaurant na ako, sa ako, volleyball player na amigo, bago niya, kasi, hindi na naligod pagtrabaho, habang adik ako sa balinahan mo. As in, talagang, nagkulong ko dito ang provision sa ito, sa nilo. So, upag-upag ko siya, bisan to the point na, nawawala na sa alignment. Aram ko man kasi that time, submit pa rin ang sakto sa Ginoo. Basta, mga simpleng bagay. Hindi ko maiwasan ito. Siyempre, hindi ko makanto. Kailangan ko pa rin siya acknowledge siya kung saan ako kinubuli. So, ano nangyari? Bago sa nakakasama ko na wala player, hindi nakit man ko ay magtrabaho kay supervisor man at mali. Engineer siya, pasar pala siya that time ko ang engineering civil. So, naging supervisor siya sa Dole. Tapos, ito, may sulod manak niya sa survey. Bali ito, diri ko aram sa pag-survey, ang pagditik sa balay. Kay dawak pa ako ang paka-ating seminar nga sa 7 days. As in talaga, anak ko minimo. That time, bali 2020, kung ito siya nangyari, 2023, May, starting sa naamo ko ang survey, bali April 26 to 20, April 24 to, bali 7 days, ito nga seminar mo na, warak sa itong paka-attend. Ang dinutudungan to about sa paggamit sa tablet, kung paano mag-edit ang balay, mag-tagging. Itong daksong batid, nangapaak sito, Lord, nakakamta man, may barak na yung sining ako binukon, kaya wala mo lang pakating seminar. Ang nangyari, inilan na ko kante, mabunuligon doon siya, yung engineer. Dumuok sa sakso na gagping, nangapapak sa tablet, bago niya, tatlang ako na ikaw. Ala ko na pagsugad ko na sa ibang ato ka, kuan ka, kating, nga, kuan nga, ginagawa ko ikaw, i-advance ko na ikaw sa pagkado. Baliton, may barok sa tabing, pati pagdilit, pagkalbaw na mali, kasi pagdilit sa balay, nagto sa kuan, sa system, sa kuan, sa tablet,
So yun, ibarok sa mga tanan, diri sila maaram. Ayun, nagpasalamat ako sa Ginoo, naging hatagin siyempre sa ako, encounter ko ito na ako sangkay. Bali, ang naging, hindi na, naging pan, tumit na story share. Ang naging sahod kasi itong doon, ito naging gamit ko pa sa Manila. Pagkadto ko sa Manila, kay di pa na kami sa mga sangkay ko, pinrecruit na kami as a guard. Pero gak maarong, naniwag ko sa Tagaytay, nakaharayo sa tundid ko makuan nga lugar. Sa kuan nga, bali, July 28, ato na kami siton sa kuan sa Manila. Dikan, sa pagka-August 21, TikTok din detach sa Tagaytay, Kaharayo. Lord, di pa talaga sinidinig ako nga lugar na kahagkot habang halimbawa dito sa balay, samantala dito sa balay nakaturog at adaw, nagkukupkupak bisan makuan, mausugang, bisan kay pagka naunan kasi nga di, nagkukupkupak sito, hindi ka na kasi matanan di medyas, di jacket, ito na ako ginihimo, pagdiyo, hagkutan talaga ako, kakatubak sandayon. Yan, bakit Lord, dito talaga nakasan sa tumatagay niya, kahagkot man ito, pero bakit hindi kinagal? Kuwan pala, alas 2 pala, nagkukuhan na, nagja-jacket. Kaya kahagkot, bisan masudang at tumagkot lagi ako. Bakit? Kumagabit sa challenge talaga ako, bisan nahanak din na kuwan. Di ka, diri kami na nagkakayan sin opportunity nga makapagkuhan church. Oo, kasi Saturday, Sunday, kuwan, yun nga, bali, diri kami pwede mag-day off kay doon naraman tao kay part ito nagto. Pero nagpapasalamat lagi hapon na 2 months ang nakalabay. Dirak yung papakuhan, yung papaday off. Nalalangon lang sito, syempre, tao lagi hapon na, yung papaday off. Kumbaga, kaya same time, ako ginimo. Kuhan, naka-day off ako. Pag sunod sa tulong ka bulan, doon ako nakapag-start mag-day off. Nagsayo lang. Pinimo ko, nagkuha na sa YouTube, dito ako nagkukuha sa mga words of God, mga talk. Ito na. Sabi, ito nga time, kumbaga, bisan ako sa ito nga time ko, to PC. As in, adalaghapon ng kuwan, ang strength din kalaghapon. Kasi, kada mang posting, din-acknowledge, kailangan naman i-acknowledge gihapon ng presence ng Ginoo kasi direct makakahimusan sa mga bagay, direct na ma-accomplish ang sa mga bagay without the help of Holy Spirit. To, kumbaga acknowledge ko that time. As in, nakaabot sa point na nagpakuha na kong duty ako, wala kong kakaon, 2 days yun. Kasi that time, 2 months na nakalabay, wala talaga akong bukuan din, wala talaga budget. Kaya, kasi nagpakad ka, wala talaga kwarta, detach ako sa Tagaytay, wala talaga kwarta. Maupay lang, na ako buwan, ako inspector. Kumbaga pa, faith na pero yan ako maglakabon, nagsakalibuto, malaki takuan. Bawa ko pa nga ikaw, karachi. Ako si Parot Parito. Hindi mo sa agas. Pero actually, that time na nag-talk si Ache, connected sa kanya to, ako naging challenge nga. Balito, nagpakadiyak talaga sa summer. Wala ko kukuha na ako documents, original documents, parang wala ta. At dito nga tayo, original diploma. Wala, ito parang bumalik ako na 0. Ito, pero, at naghapon ako, ako yung nga, kumbaga, pananampalataya nga, direct dapat itong mawakay. Kasi, gin-rebuild ko ito, kailangan ko ito ikuan, kumbaga, gin-challenge ako sa tundun nga ni Lord, sa tundun nga ako, faith. Di kang sa una kung, kumbaga, inisip ko pero may bago pa nga ni Archie. Ang mga bagay na ginhimo sa imo sa Ginoo dati pa, isipa ito. Kasi, kumbaga, ito na kaya gipupit kahapon. Kasi ang kanya tagin ko kan, faith connected sa, ano mo dapat ko, ano mo nga, kasi, ano mo faith, ano mo prayer, connected sa imo kuan, sa imo nga, ano, kasi mo mag-pray, dapat connected ang imo mga declaration sa imo prayer, kung ano din dapat adan imo faith sa imo prayer. So yun, naaalala ko na ako mga documents that time. Pero okay lang, kasi maaramakin nga, di rin mga ko, di ko ba kailangan sa Ginoo, di sa nangyari, as long as adan natin pagtapod. Kuhan nga, di rin kita ng pagbabayan sa Ginoo,
limuon niya ang kanya part. Kasi may mga part na ginilimo, so siya na ang malimo sa others. Sa kanya lang nakukuha, sa kanya lang nakukuha. Salamat. Praise God. Nga. Tunay nga na may purpose talagang Ginoo sa katanan na ato na sa ato kinabuhi. Bago pa sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a better future." So, ito, nga maigit ang tangada sa kinabuhi ni Ate Rachel nga may purpose ang Ginoo sa naingad siya sa kuwan sa Mondragon para lat maranasan niya itong nga paghigugma nga naghulat sa kanya adto nga sa purpose lat para makatrabaho siya nga makakadto siya sa Manila, maranasan niya, maka-experience siya sa Darodelain nga as in sin trabaho nga to then may ngadto siya sa kuwan sa Tagaytay. And iton la talaga na natandaan ko sa nisod sa ako ni Ate Rachel San kahapon nga pero mula hanapon ang purpose ang Ginoo sa imo kinabuhi. Ngan bago pa po sa mga taga-Colosas chapter 2 verse 7, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Ayaw pa po ba na rin magpatut? Amen. Tawagin po natin si Sister Edith, pinagpala ng Panginoon. Mapay nga ako loob sa atong mata na. At least ako magkuha na ako i-share karag ko lang magkunig nga kan Sister Nancy. Ang kan Sister Nancy kamutangan sa iyo itong lesson sa mga kadaragan niya na dapat pula to niyo ang time nga maluhod sa imong lalaki. Will you marry me? Dili nga ikaw mga babayan makikimaluhoy sa lalaki para pakasalan ka din. Tigam nito niyo nga eksena para makapakang lesson. Ako, recap. Si Rizal may recap sa 2020, tala ko liwat may liwat. Pero malipot lang yung mag-alas 3. Karag ko magpasalamat anon sa Diyos sa kanyang protection, sa lagi nga tuig sa ako. Mga anak, si Baby Daniel, duha itong kabisis nga nahulog sa bed, pero bisantala nga lupo or loob waray. Doon ko nakita nga, parang ginisalo siya. Duha kabisis, dirila sa'yo duha. Ito tigdala, gab, inilisok siya, di nga pagkakit, para sa ilarong nakulog. Pero pagkuha ko, katurog ta siya. Ito, salamat sa kanya protection, di ka sa pagpuprovide finances kay grabe dati, mo kamutangan, mahalang karagata sa tanan. Mga kuwan mang gihapon na nakaraos. Di kan, sa December 2, nag 10 years sa DepEd. Pero antes ak mag 10 years, mayroong challenge na at naranasan sa November. Sa pagiging teacher, sa iyo nga pinaka-challenging nga part, paano mo tutudluan ang bata nga nadiri na hibaro? May ito ang pinaka-challenging nga part. Sa bugos ko nga 10 years, share ko na nga sa kanila, 10 years ang nagtutudlo na, pero yan ako naranasan in grabe nga kabataan na haros na tanan, gikiirasig susuhay. Sa ako pagtalinguha nga mahibaro sira, kay an reward kasi sa pagiging teacher diri an kuan diri ang sweldo kundi makit-an mo ang bata nga nahibaro. Ito ang grabe nga kalipayan nga diri mapapantayan. Ang pagtalinguha para mahibaro ang kabataan bisan sira na diri pipiriton mo kay gin-monitor anamo ang performance sa kabataan, may report kami na misinterpret sa iyo nga mother ang ako approach ng sayo itong siyang nahinago ngadto nga challenging sa ak, reklamo ak, pero maaraman ako mayo sa sitwasyon kay nababatian niya ang hinanabo sa ron kay hipid kami nga tanan nga kiwaso nga tanan nga paglata ko bati kay anak ko kasi anak ko room gintunga ala si plywood di kan opisina so nagreklamo ini nga mother iunong kuno sa ak di kay to nagistorya kami ni sir ginpatawag ini nga mother open forum wala siya pag-attend instead adto siya sa gawas nagpinamagaw sa ako, may mga testigos. Mako, san una, gibubog ati, promise, wala kasi itong pag-share ng ako sitwasyon. Waray man ang ginhimo. Pinamagawang ka na ito sa gawa, siba kalain mo. God, teacher. Diba? Nato manggihapon, wala, education is the noble profession. Pero ang kanra pagkita sa teacher, rin na rin katratong sugad siton. Di kan,
daramo nga pagkakataon nga karuyag ko maka-istorya personal ini nga teach nga mother. Pero dapat sa tubangan ni sir kay para may witness. Pero sito na time, November, sito na hasta nga tampo sa bulan, gibibisihan ng mayor. Pero maninti siya wala kay kidaramig yung papanginano, hasta nga lumipas nala, nakalimutan nala, nakamove on nala liwat nakasing-kasing, okay na. Pero may nahina po sini nga mother. Ang kanya asawa, tigdala, nagbalitaan ko na bunggo. Bunggo, diri ko sa ako isip, diri ko ging kakalipay ang nahinapo sa kanya kay bilang sa yung Kristiyano bisan sino nga tao sa pag-ano siya karaot nga tao dili kit malilipay nga may maraot sa kanya nga mahinapo. Pero sa ako liwat part parang di ko maiwasan makunik nga once nga ikaw Kristiyano ka i-accuse kasi ng mga mali nga butang diri mo kailangan ipagtanggulan ng sarili. Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Man ba nga sa Exodus 14 verse 14, I will fight for you. And di kanya na mayroong part 2, my God, grabe. Kahapon, sobrang kapugad sa nako, nararamdaman kay nabasahan ko nga itong karakuan na maghahanap si Rasil ebidensya para may patulpo. Ang ito kay Sal. Napaka-challenging. Pero naka-screenshot nga tanan nga conversation. Basta i-detail ko nga tanang process ini para maghanap ang kalooban sa Diyos. Ang ipapangarap ko sa Diyos, ito ang kanya step para sa answered prayer. Saya na din, pinagkakatiwala ko ang tanan nga butang sa kinabuhi sa kamot sa Diyos. Para makontrolado sa Diyos ang tanan nga sitwasyon. Amen. Ito na, to God be the glory. Praise God. Sa tunay nga, nakaupod na ito karamihan, Lord, sa katanan niya ito mga pagsubok sa kinabuhi. Nga, bago pa sa mga taga-Roma, chapter 8, verse 28, alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Ngayon po ba na rin magpatotoo? Amen. Kung waray na po, tawagin po natin si Brother JC ang mag-exert sa inyo. Amen. Pahinga ko loob sa atong atanan. So, sa may mga Bible, abrihan kag Bible sa 2 Samuel chapter 24 verse 22, 25. Kasi ka dito, when Arawana looked and saw the king and his men coming toward him, he went out and bowed down before the king with his face to the ground. Arawana said, "Why has my lord the king come to his servant to buy your threshing floor?" David answered, "So I can build an altar to the Lord, that the plague on the people may be stopped." Arawana said to David, "Let my lord the king take whatever pleases him and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. O King, Arawana gives all these to the king." Arawana also said to him, "May the Lord your God accept you." But the king replied to Arawana, "No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen and the paid 50 shekel of silver for them. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered prayer in the behalf of the land, and the plague of Israel was stopped. So, panakpakan po natin ang salita sa Lord. So, magkukanak sa tala nga background sining nga kuha nga verse. So, si David, dili ko na masyado ikuhan, si David nagkasala init siya sining panahon sa inyo. Nagkasala siya, di kan, ang kanya kasalanan nahiapi ang Israel. So nagkayon sa plague. Nagkayon kumbaga nagkasala siya di kan ingkato siya sang prophet ni San Lord tapos nakiana ng prophet San Lord kan David. O sige kumbaga maram siya nagkasala siya di kan nagsisi siya. Di kan ingkato siya sininga prophet yung sugad sininga prophet na ang sugod sa Lord,
magpili ka kuno sa nipaparusa sa im. Kumbaga nipapili siya sa Lord. Tatulo ang gipilian niya. Ang una, taggutom na 3 years. Tapos, pangalawa, kumbaga, habulon siya sa kanyang mga kaaway. Kumbaga, magkakaroon, kakabahunggol siya kay kupanggol siya. Hahantingon sa kanyang mga kaaway. At pangatlo, kumbaga, salot in 3 days. So, sito nga pagpili ni David, pinili niya ang salot kasi nanasugad niya pag na fall act sa mga tao, sa mga kaaway, maara makapapatayan gunak nila. Pero pag na fall act sa kamay sa Lord, maara maka merciful ang Diyos. Amen. So ito na pinili niya, ang tulo ka adlaw nga flag. So nagkayon sa flag, tapos sa Israel, tapos adto na sa Jerusalem, ito nga angel na magpaparusa sana sa Jerusalem na kay darama nagkamatay, din stop na sa Lord. Kumbaga umabot talaga ang mercy sa Lord, gin-stop na sa Lord ito nga flag. So tapos ito nga ginatayuan, ito nga angel, kung di nakatayo ito nga angel nga paparusahan na sana ang Israel o ang Jerusalem, ito ng karuyag paliton ni David kasi maghimo siya doon altar. Kasi ginsugod liwas siya nga sa prophet sa Lord na maghimo ka altar sa doon nga lugar kung diin ka na save, kung diin nag-stop kumbaga ang salot. So makita ta doon nga naranasan ni David ang grace ng Lord. Naranasan ni David ang grace ng Lord. Sito nga kumbaga dili patampos ang pagpaparusa pero yun nga dahil sa awa sa Lord na stop na itong siya. So kukulwan ta doon nga yun nga naranasan ni David ang grace ng Lord para man sa ato naranasan talaga ang grace ng Lord maarangkit na sadto nato mga kinabuhi dili ka angayon talaga sa Lord sadto maarangkit na nato kinabuhi wala good kumbaga direction kumbaga kung diri sa Lord wala ka didi ako wala didi kung diri sa Lord wala na mamati didi or diri ka nakabati sa word sa Lord kung diri ang kanyang grace so yun san mag-offer na si David kasi ginsugod siya nga mag-offer sa altar. Gin-offer sini nga si Arawana, tutagi ang santuna nga mahal na hari, ayaw na pagpalita, inya nakako mga tupa, mga baka, inya nako kumbaga ang mga grain niya nga ito na lang i-offer kasi syempre sa to talaga ang mga tao nakuha talaga nayuko talaga sa hari. Nayuko talaga sila sa hari. Pero ni sugad ni David, ang sugad niya, but the king replied to Arawana, "No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." Amen? That cost me nothing. Yun yung reply ni David. So, magkakayongkit, kumbaga, comparison. Si David, mag-aalay siya sa Lord. Ano ang difference ito sa kung gikuha niya na lang ito niya, iaalay niya ginahatag sa kanya sito niya tawong ingin na lang i-offer kasi niya, wala diba? Kasi mautaman, tama na to, kumbaga, tupa ta, mga baka ta, ang kanya i-offer, kumbaga, wala siya difference. Pero ang difference itong doon, sito niya tao na nag-o-offer. Sito niya tao na nag-o-offer. Ang isugan ni David, diri ak nag-o-offer sa Lord nang diri ko pinaghirapan. Diri ak nag-o-offer sa Lord kung diri mahalaga ang gino-offer ko sa kanya. Kung diri itong importante sa ak. Parang sini nga grace ng Lord nga naranasan ta ang grace ng Lord sa ato kinabuhi. Diri nato mababaydan po ang grace ng Lord sa ato. Kasi grace nga kumbaga kung diri kung kaya tayo itong baydan, kumbaga kung iton, upa na iton, or renta na, or kumbaga bayad mo na, waray na Lord sa itong. Pero dili ito mababayaran, bisan million of pesos na i-offer nato dito sa church, o kaya bisan ihatag mo nga tanan, ang nakakaptan mo na material na bagay, para sa church, dili mo ito mababaydan kasi grace itong sa Lord. Wala ka may ibabayad sa imo kaligtasan. Wala ka may ibabayad sa imo
kaluluwa. Kaya sinabi nga sa Lord, di ba, makamtan mo man ang buong daigdig kung ang kaluluwa mo man ang kapalit, waray ka kapakinabangan sa iton nga butang. Ano? Wala ka kapakinabangan. Kumbaga, dili ka makikinabang. So, yun. Wala kit may ihatag sa Lord na bayad. Ang may, kumbaga, ging over sa Lord, ging pakulaw sa Lord na importante kit sa Kanya. Ano? Ginhatag niya ito niya grace. Wala ka, kumbaga, wala ka ginimo para makilala mo siya, para adi kayo na wala ka ginimo. Ging pakulaw sa Lord na importante ka sa Kanya. Pero yun ang dapat nato liwa talaga ibalik sa Lord. Ang ipakulaw na importante siya sa ato. Ano? Na importante siya sa ato. So magkakuanak sa illustration. Pag may 1K ka, pabibilion ka, hindi mo ihatag sa nanay o dito sa nag-iinaro dito sa kanto dito. Ano? Siyempre, ang importante kasi sa iyo, aning nanay. Ano? Importante sa iyo, aning family. So, yun, ang imo ginahatag, ang nagpapakulaw, kung gaano ka-importante sa iyo na person sa iyo. Ano? Ang sa iyo na person. So, di rito about sa quantity, di rito about sa thousands, kundi kung gaano ka-importante ito para sa iyo. Para sa ito nga babae nga nagbuhos san alabaster oil kan Jesus, ang kantidad sito 1 year of wage. Ano, binuhos nila kan Jesus. Ano, yung pakulaw sito yung babae nga sinasamba niya siya, nga bisan ito niya 1 year na wage na amount kayang ibuhos sa Lord kasi mas importante si Lord sa kanya. So, yun, makuluan ta nga diri 1,000 na niyo din over sa Lord, okay na yun. Diri 20 or nano, diri sa amount kundi kung paano mo maging papakulaw, kung gaano siya kahalaga sa iyo. Ano? Kung gaano kahalaga ang Lord para sa iyo. So paro sa babae nga piso ang kanya ging butang sito nga temple, tapos ang mga mayayaman naghatag sa mga thousands, mas nakita ng Lord ito niya babae. Ano, kasi ito niya babae, ito niya kanya huling kusing, kakauno niya na nakunta, ginhatag niya na sa Lord. Ano? So sugad mong kitsiton, maaram ang Lord pag naghahatag iti day sa church, maaram ang Lord, maaram siya kung tira-tira itong odiri. Ano? Maaram ang Lord na kung gaano itong kakuan sa mayon kasi naghahatag thousands, pero pag mawari ka niya 1,000 sa kanila, okay lang, wala man kay sobra-sobra man lang doon. Ano? May naghahatag naman ng 20 pesos na ihatag niya na lang kasi bisa wala na siya pamasahin. Ano? Kasi mas importante sa kanya nga ang words ng Lord na naghatag siya na obey siya. Ano? So, gino-honor sa Lord ito niya 20 pesos kasi kumbaga importante ito sa kanya pero ginhatag niya gihapon sa Lord. So, yun, sa ato paghatag sa Lord, siguraduhon ta na di ito tora-tora. Ano? Siguraduhon ta na gipapakulaw ta sa Lord na special siya, na importante ito para sa pero mas importante sa ang mag-obey sa Lord. Ano? So yun, i-bless talaga sa Lord ito niya tao. Para sa isa niya babae, drama naghatag ng thousands na kwarta nga to sa temple, pero ang nakita talaga ni Jesus ito niya babae. At ito niya babae na dinhimo pa niya siya example sa mga disciple. Ang sugad ni Jesus, tingnan niyo itong babaeng to. Diba? Kumbaga nabibless ang Lord sa tao na naghahatag dahil importante sa kanya ang Diyos. Ano? Amen. So, yun ang po.
bless mo po ang mga handog na ito. Dalangin namin na maabot pa po ang maraming kaluluwa na uhaw at gutom sa iyong presensya, Lord God. Lord, bless mo po ang lahat ng mga narito na sa gayon mas lalo pa po kami makapagbigay sa iyo. Lord God, dalangin namin na hindi ka po namin malimitahan sa aming mga bulsa at sa aming mga buhay. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papurit at dakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi mo ito sa sagot. Hallelujah, marigay mo sa akin. Huminga sa ito, fullness na ito pagsamba sa Lord sa slow nga kakantawin ka. Kaya ka siya pa sa akin. Kabaging mo sa sanyimba na siya si Diyos, di ba sa naglalagablab na apoy. Ang bago ni Moses, Yahweh, nanunak ako sugaron kung sino sugusa. Ang bago ni Lili. Sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mo, sinugo ka ni ako nga. Ni Yahweh, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, ni Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin, magpakailan pa man. Ang worship tone nito is slow. May dito word nga, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Yung word ko doon no part na Yahweh, Elohim, Adonai, El Shaddai, may pagka-similarity po sila. Sila po yung word na create. Ang nangyari sa kanila, yung word po na yun, yung mga ngalan, is ang similarity na rin sa Creator, the Almighty One. Siya po ang pinagtignan sa atong kanan. Ang langit, ang tuna, na tanan niya ini, sa Genesis chapter 1, El Elohim, siya ang Diyos. Now, yung word ni Yahweh, hindi po sila pakilala kay Moses. Natatawagan siya sa nitanan for eternity. Magpakailan naman. Di may dalawang word na ngaran niya. Yung word na Rapha and word na Jireh. Yung word na Rapha po, ibig sabihin po sa ito niya, God is my healer. Tagapagpagaling po natin Diyos. Word po na Jireh, siya po ang nato provider. Natanang po nga ito kinahanglan, siya po nagpo-provide. So natanang po nga itong umayawang kit, sabi ni Lord, I will not show my glory, hindi ko ipapamahaging kalwalatian, inigit para sa kanya lang kalwalatian. Ibalik natin sa kanya. Hallelujah! Ibaglarata ang bawat lyrics na nato kinakanta. Kaptanta ang bawat lyrics na nato kinakanta. Amen. Hallelujah! Savior, Redeemer, my Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay, Almighty, forever, I will never be the same as you became me, from the everlasting to the world we live, God's only time.
ba? Oh, my Savior, Redeemer. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry grave. Almighty, forever, I will never be the same as you gave me. From the everlasting to the world we lead, the Father's only Son. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, my Savior, Lord, my Redeemer. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry grave. Almighty, forever, I will never be the same as you keep me. From the everlasting to the world we lead, the Father's only Son. Sweet, you died, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Somebody was like, oh, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry grave. Almighty, forever, I will never be the same as you give me. From the everlasting to the world we lead, the Father's only Son. As you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. As you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world. Come on, let's declare. Declare it out the heart of you. Let's declare it for that to go on. Hallelujah. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. But you can't do for all you've done. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat sa Diyos dahil bumaba ka Panginoon mula sa kaligtasan para ang Diyos katagpuin ka namin. Salamat Panginoon sa buhay ng langgan. Magpatuloy ka nagkalang mo sa amin. Kasi kami from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. As you came near, from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. So the Lord is you came near.
All the praises belongs to you, Lord. Naman po natin ang mga papuri sa ating Panginoon. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Only hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Lord, lahat natin mga kapatid. Tingnan niyo ang mga kapatid.
Panginoon, ikaw ang tumawag, Panginoon, sa amin, ikaw ang lumikha sa amin. Pangalan mo Yahweh. Sabi mo, ako Yahuwah. Ang ibig sabihin, Panginoon, ikaw ang pasimula at ikaw ang Panginoon ang wakas. Walang hangganan ng iyong pangalan. Walang hangganan ang Diyos sa magpakailanman. Walang hangganan ng iyong pag-ibig. Walang hangganan ng iyong habag. Walang hangganan ng iyong biyaya. Walang hangganan, Panginoon, kung ikaw ay magmahal sa amin. Kaya mo tanggapin mo aming Panginoong Diyos, o Yahweh, ang aming mga papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba sa banal na pangalan mo. Iniaalay namin, Panginoon, ang mga awiting ito. Dinideklara namin, kinoconfess namin, Panginoon, sa aming mga labi mula sa aming mga puso. Ikaw ang Panginoon, Hari. Ikaw ang aming manggagamot. Ikaw ang aming provider. Ikaw ang lahat. Purihin mo. Shine.
Manifest
Sabay-sabay natin mga kapatid ulitin ang pangalan ng itong Panginoon. Sabay-sabay natin sabihin ang pangalan Yahweh. Awitin natin ng kapela lamang. Hallelujah. Awitin natin ng kapela lamang. Sabay-sabay natin ang mga Sabay-sabay natin ang ating tinig lang. Alisin mo natin ang instrumento natin. Sabay-sabay sa isang tinig.
close your eyes. Habang dinideklara natin kung sino siya sa ating buhay. Come on, church. Habang dinideclare natin yan, sabayan natin ang may pananampalataya na may pagkilala sa Kanya. And He will manifest Himself right now to each and every one. Kung gusto mong maranasan kung sino siyang Diyos, just declare those words. Manampalataya ka na siya yan. Kung ano yung kailangan mo na provider. Sabihin mo, He is Jireh, the great provider. Kailangan mo ng kagalingan. He is Jehovah Rapha, our great healer. Hallelujah. Isigaw mo yan. Isigaw mo ang kanyang pangalan. Just feel His presence, His manifestation right now. Just acknowledge Him for who He is. Come on, church. Just close your eyes. Yes. We have a sacrifice. Yes. Just know Holy Spirit. Hallelujah.
lingkod sa Diyos. Just play the instrument. Just close your eyes. Yung kanta natin, dinideklara that He will manifest Himself. If you want to experience God's manifestation, acknowledge Him right now. Just worship Him in spirit and in truth. Come on! Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Salamat sa makapal na presensya kami. Naniniwala kami na meron kang ginagawa at gagawin sa bawat isa sa oras nito. Wala kaming ibang itataas kundi ikaw. Hindi kami magsasawang maniglara kung sino ka sa aming buhay. Habang dinidiklara namin ng Panginoon, naniniwala kami behind sa nakikita namin. Meron kang ginagawang habang-habang sa buhay ng bawat isa. Sinusurrender namin sa iyo lahat sa oras na ito. Lahat, Lord God, sa area ng aming buhay. Habang kinikilala ka namin at dinideklara kung sino ang Diyos na makapangyarihan. Faithful God, loving God. Ngayon palang Panginoon, naniniwala kami kami ay magtatagumpay. Patuloy mo kaming samahan. Gamitin mo yung salita para patuloy na ma-display kung sino ka. Patuloy mo kaming natagpuin sa oras na ito. Patuloy mo kaming turuan. Bigyan mo kami ng teachable heart. Supernatural gift of faith. Pakita namin kung sino ka at sino kami sa iyong harapan.
Just flow, Holy Spirit. Gusto namin i-enjoy ang presence mo right now. Just flow. Even sa labas, Panginoon. Kahit ang dadaan, Panginoon, maranasan mo. Yung mga kapitbahay namin, maranasan mo. Nahayaan ka namin, aming Diyos. Hindi ka namin nililimitahan right now. Hallelujah. Hindi matapos-tapos ang iyong presensya. More. More. Where your presence is, there is deliverance. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong samahan ang iyong salita. Mabuhay ito, Panginoon. Tumimo ng gusto sa aming puso at isipan. Ngayon pala, patuloy namin i-enjoy ang presence mo. Habang nag-aaral kami ng iyong salita, patuloy namin i-acknowledge at i-enjoy ang presence mo. Lord, walang ibang maihahayag. Walang ibang maitataas. Walang ibang dapat maluwalhati. Kundi ikaw lamang aming Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Sa iyo ang mataas na papuri. Sa iyo ang nararapat na pagsamba, pagluwalhati at pagdakila. Hallelujah sa pangalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. Abinatan ako Bible sa Isaiah chapter 6, verses 1 to 8. Sa English version, sabi dito, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2